Ilang araw na ang lumipas, ngunit bakit hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Apollo? Noong araw na mangyari ang pagkikita nila Tito Alex sa magulang ni Mia Bella ay hindi ako sumama, kahit pinipilit ako ni Mom, ay nagdahilan akong masakit ang aking pakiramdam, kahit hindi naman iyon talaga ang dahilan. Mahal ko si Apollo, hindi ko kayang makita ang pagitan sa kanila ni Mia Bella. Matapos rin ang pag-uusap ni na Tito at Apollo, ay tumungo ito sa aking kwarto, at doon niya ikinwento ang napag-usapan nila ng kanyang ama. Hindi pwede Apollo, hindi nila pwedeng malaman. Pilit sa akin ni Apollo, dahil sinabi ni Tito na kung hindi may haharap nito ang kanyang babaeng gusto, ay huwag nang kontrahin pa ang gusto nito. Anong gusto mo? May kasal ako sa babaeng yun. Matalik na kaibigan ni Dad si Arulfo. Saksi ako kung gaano katatag ang kanilang pagkakaibigan, kaya kahit malaki ang pabor nito, ay agad na pumayag si Dad. Hindi mo inisip ang magiging reaksyon nila, lalo na si Mom, siguro kung wala tayo sa sitwasyong ito, pwede pa. Pero, naiiyak kung saad, hindi ko kayang sabihin na malapit na kaming maging magkapatid, lalo na kapag naikasal na si Mom at Tito. Hinatak ako nito papalapit at niyakap ng sobrang higpit, na agad kong ginantihan. Hinding-hindi tayo magiging magkapatid, naiintindihan mo ba yun Clara? Dahil ikaw ang babaeng mahal ko. Matapos ang aming pag-uusap na iyon, ay hindi na umuwi ng 3 araw si Apollo. Naiinis ako dahil hindi man lang ito tumatawag sa akin. Hindi ko naman ito matawagan, dahil nakapatay ang kanyang telepono. Tulala akong nakatanaw sa bintana, habang nagtuturo ang aming professor. Sinasakop ng aking isipan si Apollo. Nag-aalala pa rin ako kung bakit hindi ito umuwi, at ano ang kanyang dahilan. Excuse me Professor Santos. Pinapatawag po si Miss Alvarez sa Dean Office. Agad akong nalingon nang marinig ko ang sinabi ni Lina. Agad akong kinabahan, dahil nakapagtataka na ipatawag ako roon. Lina, bakit ako pinapatawag? Mahina kong tanong. Hindi ko rin alam Clara. Hiba't balikat nito. You can go now Miss Alvarez. Nagpasalamat ako at naglakad na patungo sa Dean Office. Grabe ang pagkabog ng aking dibdib. Nang makarating ako, ay dahan-dahan kong inangat ang aking kamay para kumatok. Huminga ako ng malalim, nang biglang may mabilis na humila sa akin, at isinandig ako sa pader. At sa aking pagdilat, ay bumungad sa akin ang mukha ni Apollo. Apollo, inangkin nito ang aking labi. Marahas, halata ang pagkasabik nito. Sandali. Buong puwersa ko itong tinulak. Ang kapal mo rin ano. Matapos mong hindi magpakita ng ilang araw, tapos ngayong nandito ka, ay para kang hayop na ano. Galit kong sigaw, pero ang lalaking ito ay pinagtawanan lang ako. I love you, biglang seryoso nitong sambit. Nakangangako itong tinitigan. Parang lalabas na ang aking puso, sa sobrang bilis ng pagtibok nito. Mamaya na ako magpapaliwanag love. At inangkin niyang muli ang aking labi. Unti-unti akong napapikit, kasabay ng pagpatak ng aking luha. Dama kong natigilan ito, at humiwalay sa akin. Why are you crying ha? Ngumiti at niyakap ito. Namiss kita eh. Parang bata kong saad. Tumangala ako rito, at isinabot ang 2 kamay sa kanyang balikat. Tumingkayad ako, at ako na ang humulik sa kanya, naramdaman ko ang pagngisi nito, habang nakalapat ang aming mga labi. Hanggang sabay kaming malunod sa aming paghahalikan, may pagkakataon na halos sakupin na nito ang buong bibig ko, ganun ito kasabik. At namalayan ko na lamang nawala na akong ano. Kumapit ako ng husto nang buhatin ako nito, pero ganun na lang ang aking gulat nang itabig nito ang mga gamit sa malaking lamesa ng Dean Office. Bakit mo ginanon? Magagalit si Dean ano ka ba? Don't worry love. Baka ako pa ang magalit sa kanya, tumatawa pa niyang saad. Hindi na ako nakapag-react nang may ginawa ito. Kagat-labi kong pinapanood ito. Napapikit ako nang kagat-kagatin nito ang aking balat. Akma itong bababa nang pigilan ko ang kanyang braso. What? Kunot noon itong tanong. I want to try. No. Madilim ang kanyang tingin, ngunit pulang-pula naman ang kanyang mga tenga, palihim akong napangiti. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita, dahil natutunghayan ko ngayon ang 2 tao na gumagawa ng milagro. Siguro kung ibang tao sila wala lang sakin ito, pero kilala ko silang pareho, at alam kong malapit na silang maging legal na magkapatid, kapag nagpakasal na ang kanilang mga magulang.
Bakit Clara? Nakadama ako ng inis at galit sa aking nakikita ngayon, nakakadiri silang dalawa. Maingat kong kinuha ang aking telepono, at inilagay sa video record, itinutok sa 2 taong ito, na hindi dapat nila ginagawa ang mga kalapastangang ito. Hingal akong bumagsak sa dibdib ni Apollo. Parehas kaming naliligo sa pawis. Hindi ko na kaya tumayo, masyado na akong pagod. Pagod ka na, love. Ano sa tingin mo, 4 na exercise, tapos tatanungin mo ako kung pagod na ako, seriously. Tatawa-tawa naman ito. Narito kami ngayon sa kwarto ng dean. Paulit-ulit kong ang tinatanong si Apollo kung bakit kami pumasok dito. Ang sagot niya ay para raw hindi sumakit ang likod ko. Loko-loko talaga. Umalis na tayo rito, baka mabutan tayo ng dean. Ngumisi lang ito, nagtaka ako nang lumabas ito, at sa pagbalik niya ay may bitbit na itong paper bag. Ibinigay niya ito sa akin. Hindi magagalit si Tito Raul. Nagulat ako sa kanyang binanggit. Anong tito? Yes, tito ko siya. Kaya naman pala ang lakas ng loob niyang dito kami gumawa ng kababalaghan. Let's go, may pupuntahan tayo. Teka, may klase pa ako. Lumapit ito sa bintana at binuksan ang malaking kurtina. Paano ka papasok, Ginabi na tayo. Ngisi niyang saad, ganun na ba kami katagal? Magbihis ka na, love. Sinilip ko ang laman ng paper bag, isang dress at isang black heels na mababa lang ang takong. Saan tayo pupunta? Hindi naman ito sumagot, wala na akong nagawa kung hindi ay isuot ito. Nakarating kami sa isang high-class restaurant sa Makati. Grabe nakakalula lang sa ganda para bang nasa ibang bansa ka lang. Pagpasok, ay agad na tumungo ang 2 receptionist. Good evening sir, this way, lalo naman akong napanganga nang makita ang itsura ng loob. Napaka-elegante at romantiko ng style. Ang sarap din sa mata ng mga bulaklak na mga nakadesign. May nag-iisang mesa kung saan naroon ang may 2 magandang kandila, bote ng wine at 2 wine glass at flowers. Kinuha ni Apollo ang bouquet ng rosas, at inabot iyon sa akin. My love, at hinalikan ako sa noo. Thank you. Inalalayan niya akong maupo. Ang ganda naman dito Apollo. Namamangha ko paring inililibot ang tingin. Kasing ganda mo love. Kinilig naman ako sa kanyang sinabi. Tinawag nito ang waiter, at ilang sandali ay naglagay ng pagkain sa aming lamesa. Plinano mo ito? Tanong ko. Yes love. Simple niyang sagot habang nakangiti. Napakagatlabi ako dahil sa pagpigil ng aking ngiti. Hindi ko inaasahan na may pag-anito siya. Ang tagal na rin na hindi kami nagkasama. Kaya sobrang natutuwa ako dahil dinate niya ako. Nang matapos kaming kumain, ay inaya akong sumayaw ni Apollo, lumapit sa amin ang lalaking nakasot na may 2 violin, at tumugtog ito. Hindi ko akalain na rito tayo pupunta. I'm sorry kung ilang araw akong hindi umuwi, nagalit ako kay dad, hindi ko gusto ang kanyang desisyon Clara, alam mo kung ano ang nararamdaman ko sa'yo, I love you, I'm madly in love with you, kaya bumitaw ito sa pagkakahawak sa aking bewang, at may kinuha sa kanyang itim na jacket. Ganon na lamang ang aking panlalaki ng mata, nang makita ang hindi kalakihang kahon. Makikita rin ang tatak ng sikat na brand. Dahan-dahan niya iyong binuksan, tumambad sa aking ang gold necklace na may pendant na puso, hindi lang iyon dahil may nakatatak na pangalan doon. Will you be my girlfriend? Huwag kang magkakamaling sumagot ng no, dahil paparusahan talaga kita, yung hindi ka na makakalakad. Sabay kaming natawa, napakaloko-loko talaga nito. Gusto ko pang makalakad, kaya oo, sinasagot na kita Apollo. Nangingilid ang aking mga luha, nang kunin nito ang kwintas. Kaya ito ang pinili ko, dahil puso ko yan. Tinuro niya sa pendant. Nakalagay rin ang pangalan ko, para alam nila kung sino ang nagmamay-ari sa'yo, at para palagi mong maalala kung gaano kita kamahal, dahil nasa iyo ang puso ko. Gusto kong matawa, ngunit nang ibabaw ang kilig at tuwa, ang lalaking ito, hindi ko akalain na ganito na pala kalalim ang kanyang nararamdaman para sa akin. Isinuot niya iyon sa akin, at sabay halik sa aking noo. Ngunit nagulat ako nang may kunin ito sa kanyang bulsa, at isa uli iyong gold necklace, parehas din ng pendant, medyo mahaba lang ang kwintas. Ito naman ang puso mo. Nakalagay din ang pangalan mo love. Mahal na mahal kita. Lalo akong naiyak nang sinsero niya iyong sabihin.
Niyakap ko ito ng mahigpit, iniharap ako nito at hinalikan sa labi. Wala na kaming pakialam pa, kung sino ang taong nakakakita sa amin. Gusto namin iparamdam na kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Love, wake up. Nagising ako nang may humahalik sa akin. May pasok ka right? Agad akong napabangon. What time is it? It's 9 a.m. in the morning. Parang hindi ko kayang pumasok ngayon, ang sakit ng katawan ko. Ani ko habang hinihilot ang ulo, sumabay rin ito dahil na rin sa nainom ko kagabi. I'm sorry love, napagod kita. Parang batang nakanguso nitong saad. Mahina akong natawa, kaya sinuklay ko ang magulo niyang buhok, at pinatakan din ng halik sa kanyang labi. It's okay love, I enjoy it. Nakita ko kung paano ito nagulat, at biglang napalitan ng pilyong ngiti. Yeah love, you're really good at playing ha. Agad akong pinamulahan ng mukha, kainis, ipaalala ba naman? I can eat all day love. Aniya at kumagat labi pa, kinuha ko ang unan at ibinato sa kanyang mukha. Hindi ka talaga matinong kausap, nakanguso kong saad. Okay, you better rest love, wag ka nang pumasok. I will talk to your professor later. Maghahanda lang ako ng breakfast, I love you love. Sabay halik nito sa aking sentido. I love you too. Nang makaalis ito sa kwarto ay doon biglang pumasok ang malaking problema. Ngayon ay may relasyon na kami ni Apollo, anong gagawin mo Clara? Kaya mo bang magtapat kay ma'am, paano ang plano ni Tito Alex? Mas lalong sumakit ang aking ulo sa mga isipin. Pinilit kong umuwi na si Apollo, alam kong nag-aalala na rin si Tito Alex. Sabay kaming pumasok sa mansyon, pero hindi kami nagpapansinan. Lumayo rin ako ng kaunti sa kanya. Naabutan naming sa living room si Mom, nagbabasa ito ng libro. Mom, agad itong napatayo, at dali-daling lumapit sa akin. Bakit hindi ka umuwi kahapon? Saan ka ba nanggaling, kung hindi pa ako pinigilan ng Tito Alex mo ay baka tumawag na ako ng pulis. Sinabi niya naman na dalaga ka na, kaya alam mo na kung saan ka pupunta, pero hindi pa rin ako mapakali. Mom, pasensya na po, galing po. Ako kinalina, may ginagawa lang. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin? Nagulat ako nang biglang sabihin iyon ni Mommy. Lalo pa at bakas ang pagka-dismayado nito. Tinawagan ko kagabi si Lina, ang sabi niya ay wala ka raw sa kanila. Saan ka ba talaga galing? Hindi ko alam kung anong palusot ang sasabihin ko kay Mom, si Lina lang naman at Iggy ang kaibigan ko. I'm sorry tita, magkasama kami kagabi ni Clara. Nakasalubong ko siya pauwi, pero niyaya ko siyang kumain, sakto naman na malakas ang ulan, kaya nag-check-in kami, kaya pasensya na kung hindi kami nakatawag kagabi. Nakita ko namang nakahinga ng maayos si Mom. Mabuti pala at ikaw ang kasama ng anak ko, may tiwala ako sa iyo iho, alam kong hindi mo pababayaan ang kapatid mo. Nagkatinginan kami ni Apollo, nakita kong napangiwi ito. Sige na umakyat ka na, at ikaw iho, bakit ngayon ka lang nauwi? Mamayang tanghali ay uuwi ang daddy mo. Sana makapag-usap kayo, tumungulang si Apollo. Matapos kong makapamalit ay nahiga na ako sa kama. Sinabi ko kay Mommy na hindi muna ako papasok, dahil nabasa ako sa ulan kagabi. Panibagong kasinungalingan na naman ang nagawa ko. I'm really sorry Mom. Naalimpungatan ako nang may marinig ako ng tunog na parang nangangalkal ng gamit. Papungas-pangas kong kinusat ang aking mata. Nagulat ako nang may babaeng nakatayo sa vanity table ko, at tinitignan ang mga nakalagay roon. So totoo nga narito kayo nakatira ng nanay mo. Sarap buhay, harap sa akin. Mia Bella, anong, paano? Nag-cross-arm ito at umirap sa akin. Patulog-tulog ka kasi, buhay prinsesa ka rito by the way, dito na muna ako pinatira ni Tito Alex. Saka na ako aalis kapag nakasal na kami ni Apollo. Hindi ko akalain na stepbrother mo pala si Apollo. Sobra pa naman ang selos ko noon, tuwing nakikita kitang kasama siya sa parking lot. Pero ngayon alam ko na ang lahat, kaya mapapanatag na ako, lalo na't narito na ako sa mansyon nila, mababantayan ko na ang future husband ko. Nakangiti nitong saad. Sige na, pupunta na ako sa kwarto ni Apollo, si Tito mismo ang nagsabing, pwede ako sa kwarto ni Apollo, tutal fiancé ko naman na siya. Sabay alis sa aking kwarto. Agad na uminit ang aking ulo.
Nang malamang doon din ito sa kwarto ni Apollo, kinuha ko sa bag ang aking telepono, at dinial ko ang numero nito. Nakakaisang ring pa lang nang sagutin niya agad. Love, si Mia Bella. Hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin nang agad itong nagsalita. Yes, alam kong narito siya, isa yun sa plano ni Dad. Nandito siya kanina sa kwarto ko. Kinausap niya ako, pero totoo ba na magsasama kayo sa iisang kwarto? Narinig ko ang tawa nito. Anong nakakatawa at Apollo? Girlfriend mo ako. Hindi ako papayag na magsama kayo. Nagseselos ang my love ko, gusto tuloy kitang puntahan sa kwarto at tumigil ka nga sa kalibugan mo Apollo, masakit pa nga eh. Lalo naman itong natawa. Okay, huwag mag-alala ang love ko, dahil hindi naman ako papayag, hindi ako tumatanggap ng asong ulol sa kwarto ko. Ako naman ngayon ang natawa, panigurado kong marinig iyon ni Mia Bella, ay uusok talaga ng matindi ang tenga noon. Nasaan ka? Nasa puso mo. Napanguso naman ako. Ang corny mo, nasaan ka nga? In my office. Hindi na ako nakapagpaalam pa, mahimbig ang tulog mo, alam kong pagod ka eh. Sige na love, ibababa ko na ito. I love you love. Matamis akong ngumiti kahit hindi niya ako nakikita. I love you too, wag kang magpakapagod sa trabaho mo. Okay love. Matapos noon ay ibinaba ko na ang telepono at bumangon. 3:00 na pala ng hapon. Naligo muna ako bago bumaba. Puro maid lang ang nadatnan ko sa sala, pumunta ako sa kwarto ni Mom, ngunit tulog naman ito, wala rin si Tito Alex. Kaya napagdesisyonan kong tawagan si Lina. Ngunit nakailang ring na ay hindi pa rin ito sumasagot. Bumalik ako sa kwarto para magpalit ng damit. Nagpadala na rin ako ng mensahe kay Apollo. Manang, pakisabi po kay Mommy pupunta lang ako sa classmate ko si Lina. Sige po ma'am. Tumango ako at lumabas na ng mansyon. Habang nasa taxi ay nagpadala na rin ako kay Mommy ng mensahe, baka mag-alala agad iyon. Umabot din ng kalahating oras, nang makarating ako sa bahay ni Lina, mabuti na lang walang traffic kung hindi baka gibnabi pa ako. Magandang hapon Manong June. Si Manong June ay security guard nila Lina. Ma'am Clara, kayo ho pala. Pasok ho. Nagpasalamat ako rito. Sakto naman na nakita ko ang isa sa kanilang katulong. Ay hello po Ma'am Clara, si Ma'am Lina po ba ang hanap nyo? Agad akong tumango. Oo, Ate Lara. Nako, wala ho si Ma'am Lina. Siguro 10 minuto na ang nakakalipas nang umalis siya, nagmamadali pa nga po. Alam niyo ho ba kung saan siya nagpunta? Hindi po, pero sandali tatawagan ko lang si Natoy, siya kasi ang driver kanina ni Ma'am. Mabilis itong pumasok. Naupo ako sa may bench at hinintay si Ate Lara. Saan kaya nagpunta ang bruhang yun, at nagmamadali pa raw? Ma'am, ito na po si Natoy. Bumati sa akin si Kuya Natoy. Hinahanap ni Ma'am Clara si Ma'am Lina, ikaw ang nag-drive ng kotse kanina, kaya alam mo kung saan pumunta si Ma'am. Sa bar po siya pumunta Ma'am. Mas lalo akong nagtaka, bakit siya pupunta ng bar, kahit kailan ay hindi pa nakakapunta sa ganong lugar si Lina. Sa totoo lang Ma'am, ayaw niya pong ipasabi, pero kaibigan naman po kayo ni Ma'am Lina. Maliit akong ngumiti. Kuya Natoy, pwede ko bang malaman kung saang bar siya nagpunta, tumungo naman ito. Sa Privlockery Club po, sa may the 4th Street. Salamat po Kuya Natoy, Ate Lara. Hindi ko na pinatapos pa si Kuya Natoy, dahil talagang nag-aalala ako kay Lina. Bakit naisipan niyang pumunta ng bar?